Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan, mga kababayan. Kumusta po ulit kayo? Gabi po ngayon, isang malamig na gabi dito po sa malayong kanluran. Medyo seryoso at medyo mahaba ang atin pong pag-uusapan ngayon mga kababayan. Malamang meron po tayong part 1, part 2, part 3 or even part 4. Ano? Kasi very interesting at napapanahon yung ating pag-uusapan. Dahil narinig po natin, nakita po natin, narinig at napanood po natin yung pronouncement ng ating pong Pangulong BBM tungkol po sa issue ng impeachment. No? Binasag ng ating Pangulo yung kanyang katahimikan tungkol doon sa usapin sa impeachment. No? Maliwanag yung sinabi ng ating Pangulo nung siya'y tanungin ng media about impeachment. Ang sabi ng Pangulo, kinausap niya yung miyembro ng Kamara na kung meron bang plano na mag-file ng complaint for impeachment ay huwag nilang ituloy. No? Huwag na nilang ituloy kung ano man yung plano na magsampa ng impeachment complaint laban po sa ating VP. Ang sabi ng Pangulo, matatali yung House of Representatives, matatali yung Senado sa walang katuturan. Diba? So ayaw ng Pangulo na ito ang magiging focus ng ating Kongreso. So parang sa pinunto ng ating Pangulo, parang mas nanaisin niya na yun pong ating Kongreso ay ituon ang mga bagay na magbe-benefit ang atin pong mamamayan, hindi po doon sa bangayan sa politika. No? So ganon ang aking pong pagkaintindi doon sa tinura ng Pangulo. So instead of focusing the issue of impeachment, mag-focus na lang yung atin pong Kongreso. Ito po yung House at saka yung Senado, mag-focus na lang sa kanilang mga gawain na magbe-benefit ang atin pong mamamayan. So, maliwanag, binasag ng Pangulo, ayaw niya ng impeachment. Kaya lang, pagkatapos basagin ng atin pong Pangulo yung kanyang katahimikan, maraming mga spekulasyon, maraming mga komento. Ang sabi ng iba, nabuking lang daw. Sabi ng iba naman, natakot ang ating Pangulo. No? Kaya hindi niya tinuloy yung impeachment. No? Ngayon, ang tanong at gusto kong pag-usapan mga kababayan, is it wise on the part of the President and his group to orchestrate an impeachment against VP Sara? Wise po ba? Wise move po ba yon ng ating pong Pangulo at saka ang kanyang grupo na patalsikin si VP Sara as President? So yun ang ating pag-uusapan. Ngayon, para maliwanagan natin itong tanong natin na ito, napakaganda na sariwain natin yung mga kasaysayan tungkol sa pagpapatalsik ng mga pangulo sa ating bansa simula noong 1986. Diba? Ngunit bago tayo magpatuloy sa kasaysayan na yan, para maliwanag ang atin pong discussion, nais po nating tukuyin kung ano-ano ba yung mga political group sa ating bansa ngayon. Di ba? Para maliwanag yung ating discussion. So, sa nakikita ko, merong 3 grupo. Political group sa ating bansa, aktibo sa atin pong bansa ngayon. Andyan po yung Marcos Group, andyan po yung Duterte Group, at nandyan po yung mga Dilawan, Pinklawan, nandyan po yung mga sinasabi nilang front ng Communist Party na kumikilos sa legal legal na sistema ng ating pong pamahalaan. Pero kasi ayaw ko silang tawagin na mga pinklawan, mga dilawan o mga radicals or mga fronts. For the sake of our discussion and with all due respect, mas nanaisin kong tawagin sila bilang mga Democrat. No? So, pagka sinabi kong mga Democrat, mga kababayan, nandyan po yung mga liberals, nandyan po yung mga moderates, at nandyan po yung mga radicals. So, kasi sa kasaysayan natin, mostly, ito ay nagkakaroon ng mga unity and concerted actions sa lahat ng kanilang mga pagkilos. So, wala akong
wala akong masamang intensyon. So gusto ko lang na ma-identify sila for the purpose of this discussion. So ituloy natin mga kababayan yung atin pong kasaysayan dahil alam naman po natin sa ating kasaysayan, alam nyo naman na noong 1986 nagkaroon po ng tinatawag nilang EDSA Revolution na kung saan napilitang napatalsik yung ating Pangulo, no? At sa tulong ng United States of America, dinala si Pangulong Marcos sa Hawaii. No? So, in short, nagkaroon nga po ng EDSA Revolution. At pagkatapos niyan, pagkatapos ulit, no, after President Cory, after President Ramos, naging Pangulo po si President Erap. At dito, naulit-ulit yung pagpapatalsik sa Pangulo. At alam po naman ninyo, si Pangulong Erap ay na-file ng impeachment. No? Dahil yun pong House of Representatives sa pangunguna ni Speaker Villar noong mga panahong yun ay in a clandestine way na-approve yung articles of impeachment during the time of Speaker Villar. Kaya nagkaroon ng impeachment trial sa Senado pero hindi nanalo yung impeachment. Di ba? Dahil hindi bumoto yung atin pong mga senador. But despite of that, yung pagkatalo ng impeachment ni President Erap sa Senado, yun ang nagbunsod na magkaroon ng pagtitipon sa EDSA. At yun nga, naulit-ulit. So, sa pressure ng mga tao, and at the same time, yung PNP, yung si General Aglipay bilang chief ng NCRPO, at si General Ping Lacson, si former Senator Ping Lacson bilang chief ng PNP at that time nag-withdraw ng support against the President. And most importantly, yung Armed Forces of the Philippines, during the time of General, sino ba yung chief natin? Yung chief ng EFP, nag-withdraw sila ng support. Yung EFP chief yung nagpakamatay na general during the time of President Arroyo. So nag-withdraw sila, yung PNP and EFP, nag-withdraw sila ng support sa ating Pangulo. So because of that, President Erap compelled to abandon, to left di Malacanang, di ba? At base doon sa desisyon ng ating Korte Suprema, inabandona ni Pangulong Erap yung kanyang pagkapangulo. So, nagkaroon ng chance at naging Pangulo si President Arroyo, di ba? So, tinapos ni Pangulong Arroyo yung nalalabing 3 taon ni Pangulong Erap. And after that, nag-file siya ng re-election for the presidency at ang nakalaban niya dyan is si The King. Diba? Kaya yung nagkaroon ng malaking issue ng pandaraya dyan. Sa labanan na yan, kaya nagkaroon yung mga issue ng Hilugar Sea scandal. So, si Pangulong Arroyo ay nanungkulan sa loob ng 9 na taon. Ngunit, yung kanyang panunungkulan bilang Pangulo hindi madali dahil nagkaroon ulit ng pagtatangka na siya patalsikin sa pagkapanguluhan. Kaya lang, hindi naging matagumpay yun dahil pinagbabaril yung mga tao sa EDSA. Kaya hindi natuloy, hindi nagtagumpay yon. Pero sa kabuuan ng kanyang panunungkulan sa loob ng 9 na taon, sirang-sira, wasak na wasak yung pamahalaan, yung pamahalaan ni Pangulong Arroyo at halos wala ng politiko na kumampi o tumakbo sa Partido ng Lakas, di ba? Ang naglakas loob lang diyan at ang naging casualty niyan ay si Gibo Teodoro, yung atin pong kasalukuyang Secretary ng National Defense. Kasi tumakbo yan si Gibo bearing the flag of the Lakas against President Pinoy. Kaya lang, pangatlo lang yata sa ranking. So, ibig sabihin, dahil sa wasak na wasak yung reputasyon, kasi yung pamunuan, yung panunungkulan ni former President Gloria,
napakaraming issue about graft and corruption, about the first gentleman, di ba? So wasak na wasak. So ang nagsuffer diyan, yun pong si Gibo Teodoro. So in that election, nanalo po si President Pinoy, kaya nga po siya naging Pangulo. Diba? Pero kung titignan natin, mga kaibigan, mga kababayan, kung i-analyze natin, sino-sino ba yung mga grupo na nagko-contribute sa mga ouster ng President? Diba? Makikita nyo, noong 1986, ang talagang major group dyan ay yung Democrat. Diba? During the time of President Irap, ganun din. Ang pinakamalaking contribution dyan, the same group who perpetrated the ouster of the former President Marcos. Di ba? So sila rin yung grupo na kumilos sa pagpapatalsik kay Pangulong Erap. At sila rin yung grupo na bumatikos ng husto laban kay President Arroyo, kaya naging wasak na wasak ang si President Arroyo nung araw. Di ba? Ngayon, ang tanong, nasaan ngayon itong grupo ng mga Democrat sa panahon ni Pangulong Marcos? So sila ngayon ay tahimik. Kasi kung titignan natin sa kasaysayan, dapat ngayon matindi na ang pagbatikos, matindi na ang pagkilos laban sa Pangulo. Pero ngayon, mukhang adamant sila, tahimik sila. Diba? Bakit? Bakit hindi sila makakilos laban sa Pangulo natin? Dahil usually, kung titignan mo yung mga nakaraan, magtatatlong taon na yung Pangulo, pero wala pang matinding batikos galing sa grupo ng mga Democrat. Di ba? At yung mga iba, although hindi nila hayagang mabutihan sila sa ating Pangulo, pero nakikita natin sa mga pagkilos nila, ay parang kumikiling sila sa kasalukuyang Pangulo. Pero kung makikita ninyo, mga kaibigan, ang kanilang sentro ng pagkilos ngayon ay yung i-impeach ang ating Vice President. Di ba? Unang-una dyan, si Senator Trillanes, matindi yung kanilang pagnanais na ma-impeach yung Vice President. Dahil sa kanyang mga ilang interview, nilalatag niya yung kanilang mga timetable at kanilang mga plano. So ang sabi ni Senator Trillanes, mabuti na ma-impeach si VP Sara before the midterm. Diba? So ang plano nila, i-impeach si VP Sara before the midterm election. Diba? Kaya doon sa Kamara, makikita natin doon ang talagang matindi na kumikilos sa impeachment ng ating Vice President ay si Representative Castro, yung ACT Party List Representative, yung mga Makabayan Bloc na sinasabi nila. So, ibig sabihin, itong Democrat, ang focus ng kanilang action ay doon sa atin pong Vice President. Bakit? Bakit nila ninanais na patalsikin yung Vice President? Di ba? Kasi kung patatalsikin nila, kung ang sentro ng kanilang kritisismo, kung ang sentro ng kanilang pagkilos ay doon laban sa ating Pangulo, hindi sila magbe-benefit. Dahil para lamang silang kumuha ng bato na ipinukpok nila sa kanilang ulo. Di ba? Dahil kung mag-work out sila ng isang pagkilos para patalsikin yung ating Pangulo, ang magbe-benefit dyan ay yung ating Vice President. Ngayon, gusto ba ng mga Democrat na maging Pangulo si VP Sara? Definitely, hindi. They preferred Marcos than VP Sara. Kasi, alam naman ninyo yung naging karanasan nila sa panahon ni Pangulong Digong. Diba? Halos lipulin nila. Si Senator De Lima nakulong, nagkaroon ng NTF-ELCAC, tinutugis yung mga miyembro ng New People's Army. Diba? So, hindi maganda ang kanilang naging karanasan sa panahon ni Pangulong Digong. And of course, alam nila yan, na kung patatalsikin nila o maggagawa sila ng mga pagkilos laban sa Pangulo, definitely, hindi sila magbe-benefit yan. Kaya ano ang ginagawa nila? They're working out for the impeachment, for the ouster of Vice President Sara. Di ba? Kasi,
pag naging Pangulo yang si Vice VP Sara, definitely, kung ano yung nangyari sa kanila nung panahon ni Pangulong Digong, definitely mangyayari rin sila sa kanila kung sakaling naging Pangulo si VP Sara. Diba? Ngayon, dahil ito pong mga Democrat, mga kaibigan, ito ay political group, sila rin po ay may sariling agenda upang maluklok ulit sa kapangyarihan. So definitely, meron din pong mga agenda ulit yan para mabawi yung panguluhan sa 2028. So ang nakikita ko na mga strategy nila ay wasakin at patalsikin si VP Sara. 'Di ba? Kaya gusto nila na mapatalsik siya before the midterm election para meron pa silang oras ulit na wasakin si Pangulong Marcos before the end of 2028. Di ba? So nakikita ko diyan si Pangulong Marcos, nababasa niya yan. Alam niya yan. Kasi matalino yan eh. Matalino. Dahil definitely, excuse me mga kababayan, definitely, ang tinitignan niya diyan, ang unang objective niya diyan, ayaw niyang maulit yung nangyari sa kanyang ama na siya ay pinatalsik sa katungkulan. Definitely, yan ang isang objective niya. He wants to stay, he wants to finish his term up to 2028. Di ba? So, the only way for him to stay in power ay mapigilan yung mga matinding pagbatikos laban sa kanya. At nakikita ko, President Marcos even more consider the Democrat as the real enemy. Mas tinuturing ni Pangulong Marcos yung mga Democrat na totoong kaaway at merong kapasidad na magpatalsik ng Pangulo than di Dutertes. Diba? So, pangalawa, nakikita ko dyan, siyempre gusto rin ng ating Pangulo na makagawa ng legacy. Dahil ang mga Marcos, magpapatuloy yan sa larangan ng politika sa ating bansa. Gusto niya magkaroon ng legacy, magandang alaala for the next Marcos generation. Dahil alam naman ninyo dyan, nandyan si Congressman Sandro at malamang ito yung magpapatuloy ng politika ng mga Marcos. Di ba? So, ang focus ng atin pong Pangulo ay ma-prevent yung nangyari sa kanyang tatay noong 1986. At gusto niya na matapos niya ang kanyang termino. So ngayon, kung yon ang objective, kung yon ang nakikita nating objective ng Pangulong Marcos, bakit niya pababayaan na ma-impeach si VP Sara? Diba? Kasi ngayon, whether we admit it or not, si VP Sara, yan ang panangga niya sa posibleng batikos at pagkilos ng mga Democrat. Diba? Kasi ang Democrat, hindi nila kinoconsider o hindi nila inaamin na kumakampi sila kay VP Sara at kay Pangulong Marcos. 'Di ba? Mini-maintain nila yung kanilang stature of independence against these two group. Kaya lang hindi sila makagawa ng matinding plano laban kay Pangulong Marcos dahil nandiyan nga si VP Sara. Dahil kung patatalsikin nila o mag-work out sila ng isang plano laban sa Pangulo, hindi sila magbe-benefit. Ang magbe-benefit diyan si VP Sara. At alam yon ni Pangulong Marcos. So nakikita ko, yon ang nakikita ni Pangulong Marcos. Kaya ayaw niya na magkaroon ng impeachment. So nakikita ko, for the existence of President Marcos as president, yung impeachment of VP Sara is not an option for him to survive in the presidency. Di ba? So, hindi kung ano pa man, nakikita ko dyan, isang wise political strategy for him to prevent any strong action against his presidency. Diba? So, hanggat nandyan si Vice President Sara, hindi magkakaroon ng matinding pagkilos yung mga Democrat laban sa kanya. So, ibig sabihin, nagiging panangga lang. Nagiging panangga ng ating Pangulong Marcos
si Vice President Sara para hindi siya makaranas ng matinding pagkilos laban sa mga Democrat. Di ba? Yun ang nakikita ko, mga kababayan. Ngayon, kung sakali magpatuloy itong mga Duterte group ng pagbatikos at mga yung sinasabi nilang pagpapatalsik laban kay Pangulo, so by way of reaction, no, para ma-prevent niya itong mga ginagawa nila Pangulong Digong, isang wise na reaction dyan, kung sakaling yung ginagawang Quadcom hearing, kung magre-resulta yon, magkakaroon ng malakas na ebidensya na nagkaroon ng graft and corruption, yung OVP nagkaroon ng maliwanag at maka-establish sila ng malakas na ebidensya ng misuse of funds on the office of the Vice President, pwede silang mag-file, nakikita ko, pwede silang mag-file ng kasong graft and corruption or even plunder against the Vice President. So nakikita ko, yun ang isang mas effective option yon against the Dutertes rather than to impeach Vice President Sara. Di ba? So nakikita natin, mga kababayan, yung mga laro. Dahil yung kasalukuyang nangyayari ngayon, mukhang nahahalaw sa mga kasaysayan ng ating bansa. So yun lamang po, mga kababayan. Abangan ninyo yung atin pong mga susunod na kabanata dito sa usaping ito. Maraming salamat po.